Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo sa ating panggabi na online service. Ito po yung lingkod Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Sa gabing ito, pag-aralan po natin is tungkol sa tinatawag nating payo. Alam niyo po kung merong tayong magaling o mahusay na advisor o tagapayo, magiging maganda yung takbo ng buhay natin. Ibig sabihin yung tagapayo mo, yung advisor mo, ay may takot sa Diyos. At alam niyo po kung sino po yung pinaka. Masasabi ko na by heart pag nagbigay ng advice o ng payo, walang iba kundi ang ating mga magulang. No? Tama po, nung last Sunday po, Father's Day. So, binabati ko uli ang mga ama ng tahanan. Purihin ang bawat isa. Dahil tayo yung nagiging haligi ng tahanan. No, tayong haligi. So kapag na marupok yung haligi, may tendency bumagsak yung bahay. Kaya hayaan niyo po, bago tayo mag-umpisa, lalapit tayo sa pinakatatay natin. Walang iba kung hindi ang ating Ama na nasa langit. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat. Dahil kayo ang nagturing sa aming mga anak at kayo ang aming Ama. At dahil kayo po ang aming Ama na walang kapintasan, tulungan niyo po na maunawaan namin, maintindihan namin ang iyong mga salita para mas lalo po namin makita kung ano ba yung mga benepisyo namin kapag palagi kami nakikinig, lumalapit, at tinitingnan namin ang bawat sinasabi ng iyong salita na magiging payo ito sa amin para makapamuhay kami ayon sa inyong kalooban. Samahan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng matanos na kaisipan upang sa pagkaunawa namin maging angkop ito sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Salamat Panginoon dahil ikaw isang Ama na willing ka na ibigay ang the best sa amin, lalong-lalo na pagkaunawa sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samot dalangin. Amen. Hayaan niyo basahin ko po sa Kawikaan 4:1. Sabi rito, dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama. No? Bakit ba kailangan nating sundin ang ating mga ama o magulang? Unang-una, magkakaroon daw tayo ng unawa. No? Kawikaan 4:1b. Sa inyong unawa kung laging diringgin siya. So, alam niyo ba, ito katatapos lang po na na NBA champion. Sino ba nag-champion? Di ba tama, New York Knicks. At sino po yung MVP? Sino po? Tama po, si Bronson po. Jalen Bronson. Pero alam niyo ba kung bakit masasabi natin na talagang mahusay, naging dedicated, at nag-champion nga? Nag-MVP pa. No? May isa siyang magaling na advisor. May isa siyang trainer na magaling. No? Walang iba. Ang kanyang ama. No? Yung kanyang tatay. Kaya naman, tinanghal siya. Kahit na siya ang pinakamaliit no, siguro sa history ng NBA, siya yung pinakamaliit na nag-MVP sa championship. Siya. No? Sa history. So, ibig sabihin, malaking bagay pag pinapakinggan mo yung payo ng tatay mo. Malaking bagay. Meron pa, si Mayweather. Bakit ba siya nag-champion sa boxing nung kapanahonan niya? Kasi, again, kagaya kay Jalen Bronson, pinakinggan niya at sinunod niya yung mga payo ng kanyang ama. Kaya naman hindi kataka-taka na nakaranas siya ng pagiging champion. Sabi po rito sa Deuteronomy 6:4 and 7. Sabi dito, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas.
Ang mga utos niya, itanim ninyo sa inyong puso, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Dapat pala, lifestyle ng bawat isa sa atin, lalo na, tayong mga tatay. Bakit? Kasi tayo ang magtuturo sa mga anak natin at sa mga susunod na henerasyon. So, pakinggan natin yung advice ng ating mga magulang, lalo na ng ating ama, na siyang ginagamit na unang-unang teacher o instrumento para sa bawat mga anak. Pangalawa, bakit kailangan pa tayo pakinggan yung advice ng ating mga tatay o spiritual na tatay natin? Sumunod dahil tama naman ang sinasabi. Di ba? Kawikaan 4:2. Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan, huwag mong isantabi. Tama naman yung sinasabi. Masama ba yung sabihin ng tatay mo na, anak, mag-aral kang mabuti, huwag kang babarkada? Masama ba yun? Masama ba yung sabihin ng tatay mo, pag kumakain, dapat palagi may kasamang gulay para lumakas ang katawan? Masama ba yun? Huwag kang sasali sa anumang klase ng gulo o away. Masama ba yun? Huwag kang uuwi ng gabi. Kailangan nasa bahay ka sa tamang oras. Masama ba yun? Mag-aral ka ng salita ng Diyos, magbigay ka ng meditation. Kasi ito yung magdadala sa maganda at maayos sa pamumuhay. Masama ba yun? So tama naman ang sinasabi ng ating mga ama. No? At sila yung unang-unang ginagamit ng Diyos para tayo ay i-guide, itama, magkaroon ng maayos na klase ng pamumuhay. Deuteronomy 6:7. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ibinasa natin kanina. Diba? So, ang mga tatay, sila yung unang-una na binibigyan ng salita ng Diyos para ipapasa natin, mga tatay, yung mga natutunan natin sa salita ng Diyos. Kaya nga po tayong mga tatay, malaki po yung responsibilidad natin kung ano yung tinuturo, kung ano yung sinasabi natin. At kung meron tayong gustong ituro na pinaka-the best, pinaka-maganda, walang iba po kundi ang salita ng Diyos. Kaya lang, ano ang ituturo mo kung hindi mo binibigyan ng importansya ang salita ng Diyos? Wala. Kailangan talaga natin ng totoo na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya pala, sabi sa Josue 1:8, huwag mong kalailigtaang basahin ang aklat ng kautusan, referring sa Bible. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So again, tayong mga tatay, malaking bagay na tayo po ay merong tinatawag na meditation araw-araw. Hindi po sinabing pagkalinggo lang. Hindi sinabi pagka-birthday mo lang. Hindi sinabi specific na araw lang. Hindi. Sabi rito, araw-araw. Actually, sinabi nga rito, araw at gabi. Again, palagi kong sinasabi ito. Bakit araw at gabi? Gusto ng Lord, magsisimula tayo sa Kanya at gusto niya, magtatapos tayo sa Kanya. Bakit? Sa araw, pagkagising mo, ginaid ka ng Lord, guided ka ng Kanyang mga salita. Kaya pala kapag tayo, mga tatay, magulang, kasama nanay, kapag tayo, loaded tayo ng salita ng Diyos, meron tayong masasabi, meron tayong may advice na maayos, maganda, sa harapan ng Diyos. At anong sabi rito? Pag ginawa natin, sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ang mga tatay, mga nanay, hindi lang kami ang gusto namin magkaroon ng magsagana at matagumpay na buhay. Siyempre yung anak namin. So kami,
tayong mga tatay, kikinig ka ngayon, o nanay, malaki yung responsibilidad natin. Kung merong hindi magandang mangyari sa anak natin, partly, hindi ko sinasabing totally sa atin, partly, hindi natin nagawa yung dapat natin gawin. At ang isang pinaka direction na pwede nating sabihin sa ating mga anak is yung mag-aral talaga ng salita ng Diyos. Dahil ito yung magiging guide. Ito yung magiging pamantayan ng tama at mali. Sumunod, sabing ganun, bakit? No? Ano bang mapapala natin kung susundin natin yung payo ng ating mga ama na ginamit ng Diyos? No? Magdadala raw ito patungo sa maayos na buhay. Kawikaan 4:4-6. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral buong puso kang manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran. Ang pangunawa at karunungan sikaping makamtan. Huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang ingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. Ang lahat po ng kautusan ng Lord, no, laging patungo sa maayos na pamumuhay. At gusto ng Diyos, magtagal tayo. Gusto ng Lord, magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Kaya pala, sabi sa pangalawang Timoteo 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Referring sa Bible, kinasihan daw po ng Diyos. At kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. So kung gusto mong malaman ng katotohanan kung anong takbo na magiging maayos sa buhay, ang salita ng Diyos ang pwedeng maging panuntunan. Sa pagsaway sa kamalian, ano ang gagamitin nating pamantayan sa tama at mali? Ang salita ng Diyos, ang ating magiging batayan. Sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So ang matuwid na pamumuhay pala talaga ay makikita natin sa salita ng Diyos. Again, kaya nga natutuwa po ako pag doon sa mga bahay na pupunta ako, may mga Word of God na nakalagay. Ang nagmamay-ari ng bahay na ito ay walang iba kundi ang Diyos. Nakalagay, i-train mo ang mga bata habang sila ay bata upang hindi na makalimutan ito hanggang sa kanilang pagtanda. So tayo na mga tatay, tayo mas nakakatanda, meron tayong tungkulin upang ipasa natin ang salita ng Diyos sa ating mga anak o sa susunod na henerasyon. At sinabi pa rin niya rito, 3:17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kung totoong lingkod ka ng Diyos, hindi po sinasabi ditong pastor lang. Hindi sinasabi ditong leader ng church. Sinasabi dito, paglingkod ka ng Diyos, pag binigay mo ang buhay mo sa ating Panginoon, meron tayong dapat gawin. Dapat maging mabuting tao tayo o mabuting mananampalataya. At para tayo maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa, magiging pamantayan natin, walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Alam niyo po, maraming pagkakataon ang tao naghahanap ng pupuntahan niya o sasamahan niya para magkaroon siya ng maayos at masaganang pamumuhay. Ito na po yun, ang salita ng Diyos. Kailangan natin nang talagang magdudwell sa atin, magiging daan para makapag-decide tayo ng tama, makapag-isip tayo ng tama, makagawa tayo ng tama. Totoong salita ng Diyos na pinakamaganda na advice na makukuha natin, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Ang kakailanganin na lang natin, dapat unawain natin. No? Magkakaroon daw tayo ng unawa kung bibigyan natin ng pagkakataon ng salita ng Diyos makapasok sa atin. No?
Tama naman ang sinasabi ng salita ng Diyos, palagi sa ikabubuti natin para sa patungo sa maayos na pamumuhay. Kapatid, sa mga oras ito, hindi ko alam kung anong kinalalagyan mo sa buhay na ito. Magulo ba ang buhay mo ngayon? Hindi mo alam, parang walang direksyon? May salita ng Diyos na pwedeng maging mapa ng buhay natin. Naglalakbay tayo sa mundong ito, kailangan natin ng kompas o mapa para hindi tayo maligaw. At kapag tayo naligaw, mapapariwara tayo. At ayaw na ayaw ng Diyos yun. Kaya ibinigay niya ang kanyang salita para tayo ay magkaroon ng maayos na pamumuhay, para tayo ay makapakinig ng kanyang salita at para tayo magkaroon ng tunay na kaunawaan sa mga tama at mali. Kapatid, nararanasan mo ba ito? Purihin ng Panginoon kung nararanasan mo ito. Pero kung hindi, parang walang direksyon, parang ang gulo ng buhay mo, kasama ang iyong pamilya, ito yung pagkakataon. Lalapit tayo sa ating Diyos. O, hihingi tayo ng pangunawa sa Kanya. Hihingi tayo. Susuko natin ang ating sarili sa Kanya. Kasi yung mga sumuko lang ng buhay sa ating Panginoon at nanampalataya, nanalig, yun lang ang binibigyan ng karunungan at kaalaman. Gustong gusto ng Lord na ayusin maaring magulo nating buhay. At gusto ng Lord yung the best para sa atin. At mangyayari lamang yun kung tayo lalapit sa Kanya, dudulog tayo sa Kanya, ibigay natin ang ating sarili para sa Kanya. Tayo po'y pumikit, tayo po'y mananalangin. Panginoon, may mga pagkakataon na hindi ako makapag-decide. May mga pagkakataon na hindi namin alam kung paano pa. Ano ba yung gagawin namin? Lalo na, kaming mga tatay, nanay, magulang per se, marami kaming dapat gawin. Marami kaming mga tao, lalong-lalo na, higit sa lahat, yung aming mga anak, kung paano namin sila madadala, kung paano sila magkakaroon ng maayos na pamumuhay. Salamat, Panginoon, dahil sa gabing ito nakita namin, napakalaking bagay pala na ang iyong mga salita ay palagi namin bibigyan ng oras, na ang iyong mga salita ay magdadala sa amin sa maayos na pamumuhay. Kaya sa mga oras ito, ako po ay nananalig at ako'y sumasampalataya na ikaw lamang ang tanging pag-asa ko sa buhay na ito. Binibigay ko ang aking sarili sa inyo. Tulungan po ninyo ako. Payuhan po ninyo ako sa pamamagitan po ng inyong mga salita. O maaring may mga tao kang gagamitin, hayaan niyo po, Panginoon, na hindi ako magkamali doon sa mga tao na po pwedeng maging advisor ko o po pwede kong puntahan. Of course, kayo ang unang-una kong pupuntahan. Pero alam ko po, Lord, kagaya sinasabi sa inyong salita, meron kang ginagamit ng mga instrumento. Unang-una na nga po rito, ang aming mga magulang. Kaming mga tatay, nanay, malaki po ang responsibilidad namin. Kaya nagkakaisa po kami, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong salita. Magkakaroon po kami ng unawa, bibigyan niyo kami ng unawa, bibigyan niyo po kami, Panginoon, ng totoong conviction tungkol sa inyong salita. Dahil lahat naman ang sinasabi ng inyong salita ay tama. Ibig sabihin kaming mga tatay, even yung aming mga anak, magkakaroon po kami ng pag-uusap patungkol sa inyong salita dahil ito ang tanging paraan para magkaroon kami ng maayos at magandang klase ng buhay. At salamat, Panginoon, mayroong bonus to, kagaya ng sinasabi sa inyong salita. Kung gagawin namin to, lalo na mga anak, bibigyan namin ng honor ang aming mga tatay, ang aming mga magulang, may kaakibat ito ng mahaba at masaganang buhay. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na palagi isipin namin, ginagamit niyo pong instrumento ang aming mga magulang, even yung aming magulang sa pananampalataya. Kaya maraming salamat, Panginoon, dahil sa pagkakataong ito, sa gabing ito, nakita namin ang kahalagahan talaga
ng pagpapasakop. At bibigyan niyo po kami ng mga tao na may tamang direksyon at tamang karunungan. Ang mga advice po nila ay parang nanggaling po sa inyo dahil ang iyong salita ang magiging pamantayan namin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po, Panginoon, ay hindi madamot. Palagi mong tutulungan kami para magkaroon po kami ng discernment sa bawat taong mga kasalamuhan namin patungkol sa inyong salita. Even sa gabing ito, kapatid, baka merong karamdaman. Meron kang karamdaman. Ito yung pagkakataon din. Isa ito sa mga ibinibigay na benepisyo bilang anak ng ating Panginoon. Meron kang karamdamang pisikal, ito yung pagkakataon. Sabihin mo sa ating Panginoon sa mga oras ito, hilingin mong kagalingan. Ang tanging great healer natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sige, sabihin mo. Yes, Lord. Naririnig niyo po, sino sa aking mga kapatid ang may karamdaman. Ang kinin mo, kapatid, ang kagalingan ng gagaling sa ating Panginoon. Panginoon, tinataas po namin sa mga oras ito ang aking mga kapatid na may mga karamdaman, lalo-lalo na po si Ray, na medyo mabigat po yung kanyang kalalagayan. Pero Lord, walang imposible sa inyo. Pwede ka pong magbigay, magdugtong ng buhay ng isang tao. Yes, Lord. Yes, Lord. Tinataas po namin siya sa mga oras na ito. Ikaw ang pinanggagalingan ng buhay. Even sa aming mga kapatid na may iba pang may makaramdaman. Si Ben, si Bong Sanchez, si Ber, Ma Silver, Katoni, Edgar, even ang aking mga kaibigang pastor, Pastor Ramil, Pastor Louie, ikaw po, Panginoon, ang pwedeng magbigay. Recovery din para kay Marvin, kay Ed, kay Edgar. Sabi pa po namin, kapatid, na may mga karamdaman. Yes, Lord. Even si Lito, Panginoon, mabigat din po yung kanyang karamdaman, pero walang imposible sa inyo. O meron sa mga oras to ka, kapatid, baka meron kang kakilala na may karamdaman, hilingin mo ngayon. Walang imposible. Maniwala tayo, manalig tayo. Pwedeng mag-abot, magbigay ng kagalingan ang ating Panginoon. Yes, Lord. Spiritually, tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na talagang isurrender namin totally ang aming sarili sa inyo para spiritually hindi makapasok, makapenetrate ang kalaban sa aming buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Ngayon na rin, Panginoon, yung aming relationship sa aming mga kapatid, kasama sa bahay, kasama sa eskwela, sa trabaho, lahat ng nakakasalumuhan namin, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng totoong pag-ibig at pagmamahal sa aming kapwa. Tulungan niyo rin, Panginoon, yung relationship namin sa bawat isa na matuto kaming magpatawad kung meron man nagkasala sa amin at matuto rin kami humingi ng tawad kung kami man ay nagkasala. Wala pong imposible sa inyo, Lord. Even sa panahon ito, kailangan namin, Panginoon, ng inyong presensya para kami, Panginoon, ay makapamuhay ayos, para kami ay maging isang patotoo sa ibang mga tao. Pero higit sa lahat, para matuwa ka po sa amin. Walang trabaho, ikaw, Panginoon, ang nagsabi na hindi mo pababayaan ang mga nagtitiwala sa iyo. Ibig sabihin, bibigyan mo yung trabaho, yung mga walang trabaho, at tulungan niyo kami, Panginoon, pag kami nagkaroon ng trabaho, ang bawat isa, ay mahalin namin to dahil ito ay galing po sa inyo. Kaya na rin tinataas po namin, Panginoon, ang mga kaarawan. Pagpalain niyo po. Salamat sa dagdag na buhay, sa dagdag na araw, sa dagdag na pagbibigay na naman ng panibagong lakas sa bawat isa. Salamat din sa mga nag-celebrate ng anniversary.
Kaya nagkakaroon po ng extension ng pagkasamang mag-asawa dahil ikaw po ang sentro. Ikaw ang nangunguna. Hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy na maganap na mangyari ito. Huwag namin sayangin yung pagkakataon na binigay po sa buhay mag-asawa, pamilya. Huwag namin pabayaan ang aming mga mahal sa buhay. Ang mga asawa na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po ng marami. Kaya na rin, tinataas po namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Alam niyo po yung kalalagayan namin, alam niyo po yung kaguluhan namin sa aming bansa. Pero alam namin, Panginoon, dahil na pinagmamalaki namin na kami Christian country dito sa Asia, hayaan niyo po, Panginoon, na maging makatotohanan ito. Tuloy na kilalanin ka ng bawat isa. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa national o sa lokal, lahat ng namumuno magkaroon po ng totoong banal na takot po sa inyo. Para maisip po nila, Panginoon, na sila ay nagsiserve para sa inyo, hindi lang basta sa tao. At magiging daan ito para makikita. At salamat, Panginoon, dahil sa maraming pagkakataon, ikaw ang naging Diyos ng bansang Pilipinas. Kaya tulungan niyo po ang lahat ng namumuno ng totoong magkaroon ng banal na takot po sa inyo. Ang mga military, mga pulis na nagpapa-implement po ng batas na ginawa ng mga congressman, mga senador, ay tunay na magampanan po nila para totoong magkaroon ng peace and order sa bansang Pilipinas, sa aming bansa. Salamat din, Panginoon, dahil alam po namin na patuloy ang bansang Pilipinas ay pagpapalain mo as long na ang bawat leader ng aming bansa ay magkaroon po ng takot po sa inyo. Sa gabing ito, Panginoon, inaangkin namin na gagawin mo, magaganap, ang lahat ng aming kahilingang ito dahil lahat ng ito ay hiningi namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso, nagsasabi na kung meron po kayong mga katanungan o meron kayong mga inquiry regarding dito sa ating pinag-aralan, nandyan po, lalabas po sa inyo yung mga, pwede po kayong mag-comment o pwede po kayong magbigay po ng suggestion o pwede din po kayong magtanong. Sasagutin po namin yan dahil willing na willing po kami. Gusto namin makatulong po sa inyo. At ako po'y makikiusap lang kung kayo po ay napagpala, kung kayo po ay merong mga prayer request na naganap, na nangyari, please, paki-inform naman po kami dahil gusto namin marinig ito. Dahil ito po ay magiging encouragement sa aming kalakasan para magpatuloy po sa inyo. Magpatuloy sa gawain ito dahil gusto po natin na lalo tayong makatulong sa taong mga nangangailangan para sa kapurihan ng ating Panginoon. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelical, nagsasabing pagpalain po tayo ng ating Panginoong Yesus.